Sabi po sa kanya, magandang umaga. Ayan, amen. Salamat po sa Panginoon. Ayan, okay lang po ba? May challenge lang po ako, mabilis lang. Pwede ka bang bumati ng 3 tao at sabihin mo sa kanya, bilang agad, saglit lang. Yan, sabihin mo sa kanya, salamat nandito ka. Especially po yung mga hindi nyo pa po kilala, ngayon lang yung nakita nyo. Salamat po, nandito po kayo. Ayan. 3 lang po, 3, very friendly naman. Ayan po, salamat po. And once again, salamat po dahil nandito po kayo. Para po sa iba na nasa likod, pwede po kayong pumunta sa harap. Ang dami pong vacant seats sa harap. Para po sa mga naiinitan sa likod, ayan po, marami pong bakante sa harap. Para hindi naman po sayang yung ating mga upuan. Okay lang po ba? Lalong-lalo na po yung mga workers po natin na masisipag, masusunurin. Yan, punta po kayo sa harap para po, pag nagpala si Lord, di ba? Nag-uumapaw, nandito po ang mga worker natin na nasa umpisa, na nauuna pong mag-receive ng blessing po ng Panginoon. Amen. Po, so sa oras po na ito, bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo sa Panginoon. Let's close our eyes and let's welcome the Holy Spirit right now. Hallelujah, Lord. Panginoon, napakabuti mo. Hallelujah. Papasalamat po kami sa oras po na ito. Salamat, Lord, sa kalakasan na patuloy niyo pong ibinibigay po sa amin. Lord, salamat sa kalayaan na makapagpuri, makapanambahan sa inyo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo na sapat, Panginoon, at higit pa, Lord. At salamat dahil lang din sa biyaya mo, nandito kami, Lord, nakatayo, na may lakas, Lord, at may kakayanan para makapakinig ng inyong salita. Kaya patuloy po kami na nagpapakumbaba at lumalapit po sa inyo at hinihiling na buksan niyo po ang aming mga puso sa mensahe mo at patuloy na hinihiling po namin, Lord, na wala pong ibang maparangalan, Lord, kundi ikaw lamang. Anumang pong hadlang ng kaaway, mga panggugulo, even anumang sakit, Panginoon, na posibleng gamitin ng kaaway para maging hadlang sa aming pakikinig, Lord, we rebuke that in Jesus' name. And we just declare, Lord, na Lord, sa oras po na ito, ang aming mararanasan ay walang iba kundi ang pag-ibig mo, ang pagpapala mo, ang himala mo, Panginoon. Kaugnayin niyo po kami, Panginoon, at sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Sige po, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. And magre-request po ako, okay lang po ba habang nagpipreach po ako, meron pong mga, sama-sama po tayo na ipanalangin niyo po ako. Kasi po medyo hindi po maganda ang aking pakiramdam. Okay na po ako nung mga nakaraan. Tapos biglang, hindi na naman po ako okay ngayon. Saktong, bigla po akong hindi makapag-worship ng maayos kanina dahil sa pakiramdam ko. Okay lang po ba na kahit po nasa upuan lang kayo, pag-pray niyo lang po ako habang nagpapatuloy po tayo. Okay po, dahil naniniwala po ako na makapangyarihan po ang panalangin ng sama-sama. Okay po? Salamat po in advance. Ayan. So open po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng John or sa Book of John chapter 13 verse 34 to 35. Ayan, basahin po muna natin sa English version. And then after ay basahin po natin sa Tagalog. Sabay-sabay nga po nating basahin in 1, 2, 3, go! Will know that you are my disciples if you have loved one another. Sa Tagalog naman po, sabay-sabay din po nating basahin in 1, 2, 3, go! Magmahalan kayo kung paano kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y magpagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen. Praise God sa pagkabasa po ng kanyang salita. So kung titingnan po natin, ito pong mga nabasa po nating passage, the context of this passage is, ito po yung panahon na kung saan before mamatay si Jesus. So para siyang nagbibigay ng habilin o paalala sa kanyang mga disipulo. At ang binigay niya pong mensaheng ito ay bagong utos na ang sabi po,
magmahalan kayo. Sabihin nga po natin, magmahalan kayo. Sabihin mo sa katabi mo, magmahalan tayo. Ay, yan. You know what? This is actually what's so good about the Lord. Kasi nagbigay po siya ng marka or tatak na parang identifying factor sa atin pong mga disipulo, sa ating mga kumilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, na makikilala ka bilang disipulo ni Kristo base dito sa tatak na ito, which is pag-ibig. Sabihin natin pag-ibig. Sabihin natin love. Kaya nga po ang title po ng ating pag-uusapan ay Tatak Disipulo ni Kristo. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go! Amen. Pag sinabi pong tatak, di ba po isa yung patunay sa mga papeles, sa mga documents po na meron tayo. Pag sinabing tatak, automatic yan, pagmamay-ari ko yan, automatic yan, akin yan, automatic may ebidensya, may patunay. Tama po? And same thing with us. Bilang mga disipulo ni Kristo, ang panalangin po ng Panginoon, ang utos ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ay makita yung tatak sa iyong mga buhay, sa inyong mga buhay. Bago siya mamatay, nag-iwan siya ng ganitong utos sa kanyang mga disipulo. Pero alam niyo po, kung titingnan po natin, alam niyo, nakakalungkot pong tingnan dahil sa napakaganda po nung tatak na iniwan ng Panginoon. Na for you to be known as disciple of Christ, di ba po, kailangan lang may pag-ibig ka. Pero the thing is, nakakalungkot sa mundo, iba po or opposite po ang pinapakita ng mundo. Dahil po sa atin, sa mundo po, para po makilala ka or para ma-identify ka na ganito ka, kailangan sumunod ka sa ganito. Say for example, ang tatak ng maganda, tingnan mo yung katabi mo. Maganda po ba? Di ba po? Pag sinabing may tatak ka, ang tatak nito, tatak artista, di ba po? Or tatak maganda, automatic kailangan maganda, maputi siya, tama? Makinis siya, matangos ang ilong. Pag wala siya ng tatlong bagay nito, hindi ka maganda. Tama po ba? Di ba po? Parang lahat yun wala ako, Lord, di ba? Yan po ang definition ng mundo. Huwag po kayong mag-alala. Babawi tayo. Di ba? Tatak na kapag na-identify po ng mundo ang isang tao, kapag masaya ka, kapag marami kang post sa Facebook, na ang dami mong binamili, ang dami mong sasakyan, ang dami mong mga hotel, ang dami mong mga kayamanan. Di ba po, ang tatak ng mundo, kapag masasabi nila na mayaman ka, masaya ka sa buhay, kapag meron kang ganito. Pag wala kang pinopost sa Facebook, siguro mahirap tong taong to. Tama po ba? Siguro yung ilan lang naman po, hindi naman po siguro lahat. Pero yan po yung parang nagiging kaya nga po yung social media, di ba? Sobrang laki po ng impact niyan sa atin. Bakit? Kasi di ba, maraming sa social media yumayaman. Maraming nakikilala dahil sa social media, hindi nga sa TV eh. Di ba? Marami nang hindi na kailangang mag-audition para maging artista. Mag-TikTok ka lang. May posibilidad na maging artista ka. Sabihin mo sa katabi mo, mag-TikTok ka. Joke lang po. Di ba po? Yan po ang tatak na iniiwan ng henerasyon po ngayon. At isa pang tatak na kung saan makikita natin na tatak belong ka, masasabi mo na belong ka sa grupong ito kapag meron ka, halimbawa, kailangan gawin mo ito, kailangan mag-fit in ka dito. Kapag ganito ang suot ng mga kasama nito, ganyan, sa grupong ito, kailangan kahit hindi mo yan style, suotin mo yan for you to fit in. Napapansin niyo sa mga kabataan ganito eh. Kahit na hindi mo naman style na mag-dress or spaghetti strap, gagawin mo kasi gusto mong maging belong sa grupong ito. Tama po ba? Napapansin niyo po ba yan? You know what? Napakataas po ng standards ng mundo sa maraming bagay. But the good news is, ang tatak po na nais lang po ng Panginoon bilang mga disipulo ni Kristo ay walang iba kundi pag-ibig. Napakasimpleng salita. Once again, sabihin po natin pag-ibig. Na kung saan itong tatak po na ito, hindi lang po love through words. Na hindi lang sasabihin sa'yo, alam mo, mahal kita. Di ba? Sa mga asawa na naririnig, di ba? Tama po, maraming mga mag-aasawa po dito na sasabihan ka ng I love you ng asawa mo, pero hindi naman pinapatunayan sa action. Tama ba?
Sa'yo na yung I love you mo. Wala ka namang ginagawa sa akin. Hindi mo naman ako inaalagaan. Sinasaktan mo naman ako pisikal. Tama ba? Kaya po nakakalungkot man, pero yan po yung nangyayari na parang nagkakaroon ng distortion or ng maling definition ng love. Tama po ba? But you know, the good thing about that, bago po kinumand ni Jesus na magmahalan tayo, siya muna ang nagpakita ng example. Tama po ba? Ayan naman. Di ba? Salamat po sa Panginoon. Di ba po? Paano po nagmahal ang Panginoon? He loves us unconditionally by dying on the cross. Tama po? That's the great definition of love. Di ba po? Na binigay niya yung kanyang buhay. Na kung saan hindi ka pwedeng manumbat kay Lord na, bakit ako magmamahal ng kapwa ko? Ikaw nga hindi mo ako mahal eh. Di ba po? Hindi mo pwedeng sumbatan si Lord kasi pinatunayan niya. May tatak siya. Di ba? May pruweba. Kaya po, before iutos ng Panginoon, siya muna yung nagbuhos ng pag-ibig. He set an example. And you know what? This is the isang story sa Bible na kung saan makikita natin na sobrang nakita natin yung pag-ibig niya din. Marami sa disipulo. Pero you know what? Makikita mo yung yung definition din ng pag-ibig. When someone you already knew or matagal mong kasama and knowing na ibebetray ka, pero still, mamahalin mo pa rin. At walang iba kundi isa sa mga disipulo ng Panginoon, walang iba kundi si Judas. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Hindi yan si Judas. Diba po? I want us to look at on this, na kung paano po minahal ng Panginoong Jesus itong isa sa mga disipulo niya, na kung saan, despite knowing, alam naman na po ng Panginoon, na i-betray siya nitong taong to, but still, lahat ng mga ginawa niya sa disipulo niya, still ginawa niya pa rin dito kay Judas. That's love. Diba po, isang pagmamahal na kahit na alam mong lolokohin ka ng taong minamahal mo, ay you will keep on loving them pa rin. Diba po, napakasarap pong magmahal na kahit hindi na po provide lahat ng gusto mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa kapatid mo, kahit na hindi niya nabibigay yung love na gusto mo, still, magugulat ka, minamahal ka pa rin. That's the love na galing po sa Panginoon. Na dinefine or nagpakita ng example si Jesus, na kung tutuusin, ang daming ginawa ng Panginoon sa mga disipulo, pero ang mga disipulo, anong balik? Diba? Anong ginawa nila? Kaya po yan ang tatak na iniwan ng Panginoon kay Judas. But you know what? Kung babasahin po natin ang story in John chapter 12, sa bahay niyo na lang po basahin in 12 and the following, yung buong chapter po na yan, makikita po natin kung paano minahal ng Panginoon si Judas kahit na alam niyang later on, i-betray siya. Pero tingnan po natin muna kung sino po ba si Judas. Let's define, ano po ba ang buhay ni Judas? Sa totoo lang, hindi po madalas na pag-uusapan ng buhay ni Judas. Kasi nga si Judas siya. Diba? Kilala siya na nagbe-betray. Diba? Siya yung nag-betray kay Jesus. Diba po? Kaya po, kung titingnan natin, bakit natin pag-uusapan si Judas? Pero you know, mga kapatid ko po sa Panginoon, ang nais ko pong tingnan po natin dito, hindi po yung identity ni Judas, but the identifying factor na binigay po ng Panginoon, which is yung love kay Judas. You know, pag narinig po natin ang salitang, ang pangalan ni Judas, definitely, siguro wala po dito magpapangalan ng Judas sa kanyang anak. Diba po? Unless, kung mananampalataya ka, definitely hindi yun yung papangalan mo. Si Judas Iscariote, diba po? Marami po palang Judas sa Biblia, pero ang nag-betray kay Judas, kay Jesus is si Judas Iscariote, si Judas Iscariote. Diba po? Kaya po, kung titingnan po natin, kilalanin po natin muna etong taong to na nag-betray kay Jesus. Imagine, he was a disciple for 3 years. 3 taon kayong magkasama. Imagine mo yun 3 taon na kahit alam ni Jesus na ibebetray mo siya. Diba? Si Judas is still keep on doing na okay, alam ko, gagawin ko pa rin, susunod pa rin ako, makikinig ako as a student. Dahil ang kilala niya ang Panginoon bilang rabbi lang or teacher, guro. Na kung saan titingnan po natin,
identity ni Judas, makikita natin sa New Testament. In John chapter 12, verse 5 to 6. Maaalala natin, there's a story na alam ko, nabanggit ko din po nung last na nag-preach ako dito. Nung time na merong nagbuhos ng pabango kay Jesus. Naalala niyo po yon? May babaeng nagbuhos ng pabango kay Jesus and the one na nagsalita or parang nirebuke si Judas pa ang nagrebuke dito sa babaeng ito. Nasayang naman yung pabango. Siya yun. Na kung saan, sabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Siya po ang nagsalita nito. And makikita natin, in verse 6, sinabi po ng Biblia, sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha. Di ba po, the Bible really define kung sino si Judas, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ay tagapagdala. Siya po yung treasurer. Siya po yung may hawak ng pera ng simbahan, nung gawain nila. At kinukupitan niya ito. Mga kapatid, kaya po sa totoo lang, kapag kung titingnan po natin, kahit na gaano kakatagal na lingkod ng Panginoon, di ba, makikita rin po natin sa story sa John 12, na kahit na 3 years na siyang naglilingkod kay Jesus, pumasok sa kanya si Satanas. Kaya siya nagkaroon ng ganong kaisipan. Di ba? Na i-betray si Jesus, kupitan ang gawain ng Panginoon, di ba? Pag hindi ka nagtatites, kinukupitan mo din si Lord. Baka si Judas ka na pala. Di ba po? Alam ko wala dito niyan sa church. Pero it's a reminder for us, si Judas, ang tagal niyang kasama si Jesus. Pero nagawa niya pa rin gawin ito. Kaya kahit na nakakakita siya ng himala, hindi niya nakikita yung himalang ginawa ng Panginoon sa babae. Hindi niya nakita yung pag-ibig ng babaeng nagbuhos ng pabango. Ang nakita niya, ano pong nakita niya? Sayang. Tama? Diba po? Yan po yung naalala natin. Isa siya sa disciple ni Jesus na kung saan na-define ng Bible na sinungaling, greedy, diba? Sakim sa pera, magnanakaw, and even nung time na dadakpin na si Jesus, nung bago dakpin si Jesus, di ba po, at nung kumain sila ng mga disciples, di ba, makikita natin sa Biblia na kung saan isa pa siya sa mga parang nagkukunwari na ako ba talaga yung magbe-betray kay Jesus? Parang pinara-praise ko na lang po na parang denial siya na kahit alam niyang siya naman talaga ang magbe-betray kay Jesus. Makikita po natin yung mga character defects ni Judas. Di ba po? At meron pong isa sa mga hindi makakalimutan na ginawa niya nung time na dadakpin na si Jesus. Ito po yung time na hinalikan niya si Jesus. Naalala po ninyo? At tinatawag nga po ng ilan ito na halik ni Judas. Tama po ba? Naririnig niyo po ba yan? Ako po nung bata ako, every time na makakagawa ako ng mali, at every time na parang pasaway ako sa magulang ko, at halik ako kay Papa, kaya halik ako sa magulang ko, sasabihin niya, yan na naman yung halik ni Judas. Lagi pong ganun yung kaya bigla naisip ko, so parang, ngayon ko po nare-realize, so yun pala ay a kiss of betrayal. Na there are times, even sa ating mga kaibigan, even sa ating kapwa mananampalataya, or even sa Panginoon, diba? Your front, yung persona na nakikita natin dito, diba? Yung pinapakita nating image is you are holy, you are like this, na serving God, diba? Grabe yung pagpapagal mo, pero makikita po natin na parang it's like a kiss of betrayal dahil at the back, after ng service, after ng gawain ng Panginoon, binebetray mo na si Jesus. Natalikuran mo na si Jesus. Para ka ding si Judas. Diba po? Na kung saan, parang, nung sinabi po ng Panginoon, Luke chapter 22, verse 47 to 48, sabi po dito, sabay-sabay nga po nating basahin, ito po yung sabi ni Jesus kay Judas. And 1, 2, 3, go! Ang maraming taong pinangungunahan ni Judas na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit, tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?
kung meron mang tatak pong naiwan si Judas, di ba po, kay Jesus, di ba po, halik, pero hindi halik ng pagmamahal, kundi halik ni Judas na nagbetray kay Jesus. It's also like a case of a being hypocrite, na kung saan halik ka ng halik kay Jesus, sasabihin mo na mahal mo si Jesus, but later on, you are betraying Jesus in your life. That's the thing. Di ba po? Kaya po, sabi ko, hindi po natin dinidiscuss ito para tularan si Judas. Pero para makita po natin na despite sa ganitong ugali po ni Judas, grabe yung pag-ibig sa kanya ng Panginoon. Tama po ba? And titingnan po natin, bago po mamatay si Judas, actually, nalungkot naman siya. Dahil nalaman niya na mamamatay si Jesus. Kaya sinoli niya yung pera, yung salapi. Diba? Tama po ba? Malapit na kasing mag-Holy Week. Alam ko, mapapanood na naman po natin itong mga storying ito. Pero kung titingnan natin, nalungkot naman si Jesus. Si Judas, sorry. Nalungkot naman si Judas. Diba po? Sinoli niya, para siyang na-guilty. But the thing is, hindi siya nag-ask ng forgiveness sa Lord. Sinoli niya. Kasi, I would like to remind everyone, mga kapatid, di ba po, kapag binetray natin si Jesus, parang tinalikuran natin si Jesus, pwede ka namang bumalik eh. Tama ba? Pwede ka namang bumalik. Merong option. Diba? Nagkamali ka, nagkasala ka, diba? Yung ginawa ni Judas, for sure, may mga taong nakagawa din yan dito sa panahon natin ngayon. Pero the good thing is, the Lord is actually asking us, sige, humingi ka lang ng tawad sa akin. At yun yung iniintay niya kay Judas. Pero ano pong nangyari kay Judas? Nalungkot lang siya. You know what? Remorse does not equal repentance. Hindi porket nag-remorse ka, when lungkot na lungkot ka, it doesn't mean nagre-repent ka. Kasi ang repentance will bring you the real transformation. Kasi ano pong naging resulta kay Judas? Nagpakamatay siya. Di ba po? Nagbigti siya. Tama po? Kaya po, this is not to condemn what Jesus did. But this is for us to learn from that. Diba? To see how Jesus loved him. Grabe yung pagmamahal ni Jesus. Pinakain niya si Judas, sinamahan, pinanalangin bilang isa sa mga disipulo. Then later on, ibebetray lang siya nung minamahal niya. Diba po? That's the love na hindi natin mapaliwanag. An unconditional love. Walang condition, walang limitation. Diba po? And if tayo po yung nasa posisyon ni Judas, sa atin po kaya, bilang mga lingkod or disipulo ni Kristo, ano po kaya yung tatak na maiiwan sa atin kapag halimbawang wala na tayo dito sa mundo bilang disipulo ni Kristo? Pag sinabing, si Sister Lodi, ang tatak niyan, ay tatak maganda yan eh. Yes, di ba? Yung may iwan na parang magandang bagay, ang sarap kaya po nun, na pag namatay ka, wag naman sana ngayon di ba po? Di ba, pag namatay ka, merong mag-eulogy at magsasabi, alam mo, nagpapasalamat ako sa buhay ng taong ito. Kasi ang ganda ng buhay niya, pinakita niya sa akin yung pag-ibig ni Kristo. Di ba po? Napakaganda na marinig mo yan. And kung si Jesus, di ba, hindi man po natin siya nakikita, physical. Pero yung tatak ng pag-ibig ni Jesus ay nananatili sa buhay natin. Especially nananatili sa mga totoong disipulo niya. That's why tanungin mo yung katabi mo, disipulo ka ba ni Kristo? Tanungin mo yung sarili mo, am I really a disciple? Disciple ba talaga ako? Kasi kung isa ka sa mga gumagawa tulad ni Judas, isa kang taksil, isa kang nagbebetray kay Jesus, isa ka sa mga sinungaling, nagnanakaw sa gawain ng Panginoon, hindi ka naglilingkod, hindi mo binibigay ang buhay mo sa Panginoon, maybe hindi ka talaga disipulo ni Kristo. Diba po? Christian is different from being a disciple. Ang disciple ay tagasunod, sumusunod sa Panginoon. Kaya pag may sinabi ang Panginoon na bitawan mo, kailangan mong bitawan kasi disipulo ka. Kung hindi mo pa rin nagagawang bitawan yan, baka until now, Christian ka pa lang din. Dahil may identity ka lang na may Kristo. Yes, may kilala mo si Christ, but hindi talaga lubos na disipulo ni Kristo. Kaya alam niyo po, napakagandang paalala na ang tatak ng disipulo ni Kristo ay may tatak pag-ibig ni Jesus.
Tama po ba? May tatak ka ng pag may nakakita sa'yo, ay, ito anak to ng Panginoon. Ang ganda, yung pamumuhay niya talagang banal eh. Makikita mo sa lahat ng sasalitang lumalabas sa kanyang labi, sa lahat ng kanyang mga ginagawa, di ba, makikita mo, disipulo to ni Kristo. May tatak na. Tama po ba? And kung titingnan po natin, going back sa story, the question is, Jesus, alam mo na palang ibebetray ka. Bakit di ka nagsalita? Bakit wala kang ginawa? Di ba po? Kasi we know na kapag ang pag-ibig, hindi yan nagtotolerate ng sin. Tama po ba? Kapag mahal mo yung isang tao, hindi mo siya ito-tolerate. But then, let me remind you, kaya mong mag-correct ng may pag-ibig pa din. And you know, yun yung pinakita ni Jesus eh. Diba? Sa totoo lang, nung kumakain na sila, binibigyan niyo ng chance si Judas na di ba po, mag-repent, di ba? Imagine niyo po yun nung kumakain na sila. Hindi siya pinahiya ni Jesus sa mga disciples. Kaya makikita natin sa Bible na even yung mga disciple, hindi alam kung sino yung magbe-betray kay Jesus. Tama po ba? Nabasa po natin yan na sabi nila, Peter, sino nga ba? Sino ba? Di ba po? Di ba, ang daming mga nagtatanong kasi hindi ganun ang way ni Jesus ng pagkokorek kay Judas. Di ba? Na hindi niya pinapahiya. And you know what? Isang tatak po yan ng disipulo ni Kristo. Di ba po? Kaya mong mag-correct. Hindi porket lingkod ka ng Panginoon dito, may nakita kang Kristiyano sa labas, naninigarilyo, umiinom ng alak. Hoy, Kristiyano ka pa man din, ba't ganyan ka? Parang walang pag-ibig. You can correct that person. Pero with love, in a good manner. Tama po ba? Na parang ang dating, nakikita natin na parang tayong si Lord. Parang tayo si Jesus. You know what, I understand. Alam ko po, siguro meron po dito ang ilan na nagsastruggle ka pa rin sa sin. I'm not condemning you. Pero I would like to remind you, let Jesus move in your life. And the real transformation, yun talaga yung mararanasan mo. Hindi kailangan, sapat nang merong magsabi sa'yo na sana may alis mo na yan. At sapat ang salita ng Diyos para magbago ng buhay. Di ba po mga kapatid, mga leaders, mga workers, hindi mo kailangan na nabantayan ang mga disciple mo sa bahay para sabihin, oy, bakit ganyan yung ginagawa mo? Bakit may iba kang pinanonood? Bakit di ka nagbabasa ng Bible? Again, balanse po. Okay po? Kasi ganyan yung definition, yan yung tatak na iniwan ng Panginoon eh. At sana yun din po yung maiwan na tatak na nakakalungkot bilang mga leader. Pag maaalala ka ng disciple mo, ay, ito yung leader ko, ang sungit nito eh, ang taray nito eh, di man lang ako kinakamusta nito eh, di ako mahal nito eh, di man lang tinanong kung anong nangyari sa pamilya ko, puro na lang pagalit. Ang sakit na maiwan sa mga disipulo na puro ganon. Kaya once again, we can correct with love. At babalikan po natin, again, the question is, bakit na, alam na pala ni Jesus na ibebetray siya, pero bakit wala siyang ginawa? It seems like wala siyang ginawa. But you know, the answer is, sa bagay po na yan, is the same answer posible sa mga question po natin, na may mga bagay po na kontrolado ng Panginoon, pero may mga bagay na inaalaw ng Panginoon na mangyari sa buhay natin as part of the fulfillment of the prophecy. Dahil nasa propesiya po yung may magkakanulo sa kanya. In Psalms chapter 41 verse 9, basahin po natin sabay-sabay in 1, 2, 3, go! Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan, kasalo ko sa tuwina, karamay sa anuman, ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kalaban. Even in John 6:64, nabanggit po dito, ngunit may iilan sa inyong hindi sumasampalataya. He is talking to the disciples, and alam ni Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Matthew 26:24, sabi din po, papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya pinanganak. Alam po ni Jesus, pero inalaw niya dahil ito po yung fulfillment. Kahit yung pagkapako niya sa cross, di ba po pwede naman niyang pigilan, pero hindi niya na ginawa. Bakit? As the fulfillment of the prophecy. Di ba po? It shows na kahit alam niyang ibebetray siya ni Jesus, hindi siya nagdalawang isip
na mahalin itong taong ito. And you know, even up until now, kahit alam ni Jesus na isa ka posible sa loloko sa Kanya, magbe-betray sa Kanya, na mananakit sa Kanya, ang magandang bagay, hindi po si Jesus na nalilimitahan. Hindi nalilimitahan yung pag-ibig ni Jesus. Hindi niya sasabihin sa'yo na, okay, kailangan mabait ka muna sa araw na ito kasi doon ko ipapadama yung pag-ibig ko sa'yo. Hindi. Kahit nasa, even in your worst, in your sins, sa karumihan mo, di ba po, ganun yung pag-ibig, natatak ng pag-ibig na iniwan ng Panginoon. It's like saying for me na parang sige, lokohin mo ko, okay lang. Pero panatag ang loob ko na gagawin ko yung part ko sa'yo na mamahalin kita kung sino ka. You are fully known yet fully loved. Di ba po, yan po yung madalas nating naririnig sa mga testimonies namin, sa mga testimonies po ng mga naglilingkod dito. Bakit? Kasi alam ni Lord kung yung kaibuturan, yung lahat ng dumi ko. Di ba? Pero still, bakit niya ako minahal ng ganito? Di ba po, yung nabanggit ng song leader kanina na parang nakaramdam po ba kayo na parang hindi mo deserve yung love ni Lord? Yes, every day. Mararamdaman po natin yan. Ang kapal siguro po ng mukha natin kung hindi natin nararamdaman. Yung parang thinking na, Lord, bakit ganito ka pa rin sa akin kahit na hindi ako nagbabasa ng Bible, hindi ako nagpe-pray. Pero it's not an excuse para hindi ka mag-pray at magbasa ng Bible. Pero that is what we call unconditional love. Yung love na kahit alam niyang hindi mo marireciprocate. Kahit na alam niyang hindi mo kayang gawin, tapatan yung pag-ibig kong ginawa sa'yo. And you know what? This is another tatatak na pinakita ni Jesus bilang pagmamahal niya kay Judas. Pinakain niya, di ba po, pinanalangin niya, and he even washed Judas' feet. Di ba po, hinugasan niya yung paa ng mga disipulo at kasama pa rin si Judas. Di ba po? Tulad din nung ginawa niya sa mga disipulong nagmamahal sa kanya. Di ba po? Kaya po, tulad po na nabanggit ko, wala pong ibang ginawa si Jesus kay Judas, kundi mahalin, turuan. Di ba po? But everything na ginawa po ni Judas, he did it, everything na ginawa po ng Panginoon, it's only because of love. Tama po ba? Not because of his works. Hindi dahil sa magaling sa math si Judas, hindi dahil sa marami siyang nagagawa. He did it for Judas dahil simply, mahal kita. Same thing with you. You know what? You don't need to earn God's love. Diba po, huwag sana pong maging mindset po natin, lalong-lalo na ang mga lingkod ng Panginoon, na, ay, kailangan ko muna itong gawin para ako mahalin ng Panginoon. Yes, magandang bagay, naglilingkod ka, diba po, ginagawa mo, mag-excel sa school mo, magandang bagay po yan, huwag niyo po akong mamasamain. Pero hindi yan yung basehan ni Jesus para mahalin ka niya ng buong buo. Na kahit hindi ka with high honors, kahit na wala kang pera, kahit na alam mong maraming pagkakamali sa buhay mo, ang definition ng Panginoon is still love. Diba? Kaya kitang mahalin no matter come as you are. Diba po? And sa totoo lang, ang hirap po bilang tao, parang ang hirap unawain. Kasi sa tao nga lang, pag binetray ka, ang hirap patawarin eh. Tama ba? Pag binetray ka, huwag ka na magpapakita sa harapan ko, ayoko nang makita yung mukha mo. Tama ba? Hindi mo bibigyan ng pagkain pag may nagbetray sa'yo, hindi mo bibigyan. Hindi mo nga siguro magawang ipanalangin pag binetray ka eh, pag niloko ka eh. Tama ba? Alam ko po maraming nakaranas dito na niloko ka. 'Di ba? Kala mo, 2 lang kayo, 5 pala kayo, 'di ba? 'Di ba? Mas grabing betrayal. Joke lang po. Pero 'di ba, ang sakit na mabetray ka. Ang daming pangako sa'yo na mamahalin kita sa ganito, ganyan. Then later on, for 8 years, for 10 years, ang tagal niyong nagsama, for 3 years, but later on, binetray ka. Hindi mo maunawaan anong klaseng pag-ibig to. 'Di ba yung ginawa ni Jesus kay Judas? Na kaya mong pakainin, kaya mong mahalin, kaya mong ipanalangin ang taong magbe-betray sa'yo. 'Di ba po? Jesus showed Judas all the fruit of the Spirit, lahat, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lahat yan pinadama ni Jesus kay Judas and even sa mga disipulo niya. Di ba po? At yan ang tatak na iniwan ni Jesus kay Judas. But not just for Judas, but even for us. Kaya po, kung titingnan po natin going back, bakit kaya po ganito si Judas?
Bakit po kaya siya ganito? Nabanggit po in John chapter 12, di ba? Nabanggit po na pumasok sa kanya si Satanas. Nagkaroon ng puwang si Satanas sa kanya. Kaya walang naging tatak. Parang hindi na natili yung pag-ibig sa kanya ni Jesus dahil pumasok si Satanas. And the sad part is that kilala ni Jesus si Judas, pero si Judas hindi niya kilala si Jesus. Dahil malinaw na nabanggit sa Biblia na he just considered Jesus as rabbi, as teacher, not as Lord. Unlike sa ibang mga disipulo in John chapter 6 verse 68 and chapter 11 verse 16, sabi, sumagot si Simon Pedro, si Simon Peter, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. May acknowledgement yung ibang mga disciples. Aside from Judas, never niyang ni-recognize si Jesus as Lord, as Savior, as the higher bilang Diyos. Yan. Di ba po, kinonsider niya si Jesus just as teacher, as rabbi. Kaya alam niyo po, ito po yung bakit, ang tanong mo, bakit maraming tao na parang hindi ma-appreciate yung love ni Jesus? Bakit kahit anong salita mo, kahit anong mensahe mo ng kaligtasan, parang wala sa kanya, hindi niya na-appreciate yung love ni Jesus? Dahil posibleng hindi niya talaga, even mga kapatid ko po na nandito, siguro this is the time to evaluate ourselves. Bakit maraming pagkakataon na meron ng mga tao dito na grabe, marami yung mga tao na kulang na lang ibigay talaga ang buong buhay nila dahil naranasan nila yung pag-ibig ng Panginoon. Pero bakit ikaw? I'm not condemning you. Pero alam mo sa sarili mo kung sino ka. Bakit until now parang di mo ma-appreciate yung love ni Jesus? Na merong namatay para sa'yo. Bakit until now, hindi mo ma-appreciate yung pagmamahal ng Panginoon? Bakit until now, hindi mo magawang ibigay yung buhay mo sa Panginoon? Why? Maybe you just accept it or not. Posible, hindi mo siya tinanggap. You know what? Baka kilala mo lang siya bilang guro, bilang blesser, di ba? Bilang si Kristo. Bilang sa mga napapanood mo, pero hindi mo siya tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas, bilang Panginoon. We know that. Di ba po? You know, deep in your heart, kung ano yung status ng relationship nyo ni Jesus. Alam mo kung gaano kalalim yung pagmamahal mo sa Panginoon. Even si Thomas, sabi po, di ba po, sumama tayo sa Kanya nang mamatay tayong kasama Niya. And this is actually the love of a real disciple na handa kang mamatay para kay Kristo. Diba po, pag sinabing to, ay ayoko na. Then, it's a great, it really implies na hindi ka siguro talaga disipulo ni Kristo. Because yan po talaga ang sinabi ng Panginoon, ang totoong disipulo ni Kristo is ready or willing to carry His cross daily. Kaya po isang magandang tanong sa atin, ano po kaya ang tatak bilang disipulo ni Kristo? Nagawa na po ng Panginoon ang part niya sa atin. Nag-iwan na po ng tatak, which is yung pag-ibig niya. Bilang disipulo na ngayon, tayo po ay naka-receive ng pagmamahal ng Panginoon. Ano po dapat ang makita sa atin? Dalawang bagay lang po. Unang tatak is yung pagmamahal mo sa Diyos. Sabihin po natin, pagmamahal mo sa Diyos. Amen. Alam niyo po, marami po sa Biblia na makikita po tayo na kung saan until now, meron siyang legacy. Merong legacy na iwan, may tatak. May tatak po na naiwan. Sino-sino po yan? Hindi ko na po i-flash mabilis lang po. Si Epaphras. In Colossians chapter 1 verse 7, sabi po dito, natutunan ninyo ito kay Epaphras, isang tapat na lingkod ni Kristo. Tama po. May mga legacy. Yung nanay ni Timothy and even yung lola niya. Di ba po? Nakilala sila, di ba po, na-identify sa New Testament na itong kanyang lola at ang kanyang nanay ni Timothy ay tapat na mananampalataya. Di ba po? May naiwang legacy. Di ba po? Si Paul, especially si Paul, sa New Testament, makikita po natin na merong tatak na naiwan sa atin up until now. Makikita natin na grabe yung pagmamahal ni Paul sa Panginoong Jesus, na kaya niyang mamatay para kay Kristo. Yan po yung mga tatak na sana i-desire din po natin na kung tatanungin kita, ano yung gusto mong maiwan na legacy sa'yo?
Di ba po? Na sana hindi ko maalala na someone na ito, lagi itong late sa church eh. Ay ito, hindi naman to nagbabasa ng Bible. Ay ito, ilang taon ng Kristiyano, hindi pa rin nag-grow. Di ba po? Sana hindi ito yung tatak na maiwan po sa atin, bagkos ang tatak na maiwan sa atin, even sa mga tao, di ba, ay itong taong to, grabe yung pagmamahal nito kay Kristo. Grabe yung pagmamahal niya sa Diyos. Di ba po, even sa Old Testament at up until now, dala-dala natin yung legacy ni Abel, na siya yung naghandog ng mas mabuting handog or yung handog na kung saan nakalulugod sa Diyos. Tama po ba? Kay Cain at Abel, si Abel yung naghandog ng mas mabuti. Kaya sabi sa Hebrews chapter 11 verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, again, kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya alam niyo po, nakakatuwa yung mga nagsusulat ng mga libro. Dahil until now, kahit wala na sila, may mga namatay na, until now, yung legacy nila ay tatak na sa atin. Tama ba? And same thing with us. Wala man po, di ba po, ang Biblia, actually tatak yan para mapakita sa atin na merong nangyaring ganito. May nakaranas ng pag-ibig ni Jesus, ng Panginoon. Kaya sapat na itong patunay, sapat na itong pruweba para ikaw din ay mag-design ng ganitong tatak sa buhay mo. Tama ba? Si Moses, si Aaron, si Abraham, si David, si Elijah, alam po natin ang mga storya niyan. Kilalang-kilala nga po natin eh. And bakit po natin nakakapag-reflect tayo sa mga buhay ng mga disciple nito, sa mga tagasunod ng Panginoon na ito? Bakit? Kasi grabe yung pagmamahal nila kay Kristo. Grabe yung pagmamahal nila sa Diyos. And you know what? Kung tatanungin kita, ikaw, ano pong tatak mo bilang disipulo ni Kristo? Tanungin mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, anong tatak mo bilang disipulo ni Kristo? Ilang taon ka na, di ba? Ilang taon ka na, I'm not saying na ganito, kailangan ganito katagal sa Panginoon. Pero I want to ask you, ano kaya ang legacy na maiiwan mo for the next generation? Na may mga bata na magsasabi sa'yo, ay, ito yung leader ko eh. Ito yung leader ko, sobrang na-amaze ako sa buhay nito. Nahahamon ako sa paglilingkuran. Grabe yung pagmamahal nito kay Lord. Kaya niyang i-let go yung mga tao na nagbibigay ng sakit sa kanya. Kaya niyang i-let go yung mga bad influence ng mundo, yung mga influence ng mundo. Kaya niyang i-let go yung mga bagay na mahalaga sa kanya para sa Panginoon. Diba? Do you want to be known? Or gusto mo bang makapag-iwan ng ganyang legacy even sa mga anak mo? Yung mga pamilya po dito, diba, kasama mo ang anak mo. Kung tatanungin mo kaya yung anak mo, anak, ano ko para sa'yo? Diba, tanungin mo yung anak mo, pag tinanong kita, kamusta ako bilang nanay? Kamusta ako bilang tatay? Ano kayang masasabi nila? Mama, ikaw yung talakerang nanay ko. Lagi na lang, pagising ko pa lang, yung ugaan mo. Diba, wala daw po masama kasi di pa po ako nanay eh. Pero naiintindihan ko po sila. Pero sana hindi po manatiling yan ang tatak mo sa anak mo. Kung meron mang maiwang tatak sa mga anak mo, ay tatak pag-ibig. Tatak pagmamahal na nag-i-illustrate or nagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon. Di ba po, na pag sinabi, yung mama ko, mahal na mahal ko yan kasi grabe yung pagmamahal niyan sa Panginoon. Kaya grabe din yung pagmamahal niya sa akin. Kasi totoo siyang disipulo ni Kristo. Kung meron po kayong kasamang mga anak, sabihin mo sa kanya, mahal kita anak. This is the time para po magbago. Di ba? Tama po. At sa paanong paraan po kaya tayo makikilala bilang mga lingkod ng Panginoon? I'm speaking sa church. Alam niyo po, hindi po ako against sa mga parang upuan po natin ha. Pero pansinin niyo, yung mga upuan niyo, yan na yung upuan niyo simula nung umatin kayo. Tama ba? Marami po dito na parang may pangalan pag may umupo dyan, hoy, upuan ko yan. Di ba? Kulang na lang ganunin mo. Pagdating niya, automatic, nandun na siya. Hindi ako against yan. Pero you know what, napapansin niyo po, di ba po, dahil sa upuan mong yan, wala kang ibang nakikilala.
wala kang ibang nakaka-fellowship kasi nananatili ka lang dyan sa upuan niya. Kaya I admire those people na minsan nandito, minsan kasi gusto niyang hindi lang sa binabantayan po namin, kasi ang daldal nito, tatabihan ko to. Hindi naman po. Pero you know what, it's a sign na, di ba po, yung tatak na pagmamahal ng Panginoon na naiwan sa atin should also be at parang seal or tatak din ng pagmamahal natin sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga kapwa mo disipulo. Di ba po? Na parang maramdaman din, lalong-lalo na ng mga first-timer. Di ba po? Maramdaman din nila na may nagmamahal sa Kanya and mararamdaman niya na totoo pala yung pagmamahal ng Panginoon. You know? At ang sarap marinig sa mga new attender na alam nyo, natutuwa ako sa taong ito. Kasi siya yung unang kumausap sa akin at yun yung unang naramdaman ko, yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Kasi merong taong kumausap sa akin mula dito sa simbahan. Nagukuha niyo po. Hindi ko po minamasama yung mga upuan natin. Hindi ko minamasama yung mga grupo-grupo po ng simbahan. May mga kanya-kanya po kasi tayong mga friendship, tama ba? Wala pong masama dyan. Pero sana maiparamdam maliban sa kapatid mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo, sana maiparamdam mo. Kaya mo, ina-encourage ko kayo yung mga nasa likod. Pumunta minsan kayo sa harap. Yung mga nasa harap, try nyo rin pong pumunta sa likod. At makikita nyo po kung sino yung natutulog. Di ba po? Tingnan niyo po. Tingnan niyo po kung sino yung natutulog. Di ba po? At para sa mga nasa likod, para hindi kayo inaantok, punta kayo sa harap. Sa mga harap, para hindi kayo nilalamig, punta kayo sa likod. Minsan. Di ba po? Pero, kidding aside, we can pretend actually na mga disipulo tayo ni Christian. But, we can pretend that we are a Christian. But kung magre-reflect tayo, hindi pala tayo born again. Di ba po? Kasi parang tinanggap lang natin yung blessing or yung love ni Lord, pero walang something na radical change sa buhay natin. Walang pagbabago. Di ba po? Walang something na nagbabago sa buhay natin. And you know what? Ang tanging makakapagbabago lang ng buhay ng tao natin is walang iba, definitely yung pagmamahal ng Panginoon. Tama ba? Kaya, sa oras po na ito, kung isa ka sa mga, alam mo, di ba po, bilang mga disipulo ng Panginoon, di ba po, sana kahit po outside the church or even sa social media, people can identify or people will see na, ay, disipulo to ni Kristo. Based sa kanyang mga pinopost, based sa kanyang mga ini-story, based sa kanyang pakikipag-usap sa mga tao, na sana kahit sa simpleng bagay na iyon, ma-identify tayo bilang mga disipulo ni Kristo. Again, wala pong masama dyan sa mga social media, but always remember na maraming nakatingin sa'yo bilang disipulo ka ni Kristo. And imagine, going back kay Judas, 3 years, nagbibinata, 3 years of ministry. Di ba po? It's a lesson also for us na kahit na ganun katagal ka sa simbahan o kahit na gaano katagal ka na naglilingkod sa Panginoon, posible kung hindi ka magbabantay at magiging kampante ka sa pananampalatayang meron ka or magiging kampante ka, di ba po? 1 Corinthians chapter 10 verse 12, di ba po? Makikita po dito na kala mo nakatayo ka na pero baka babuwal ka. Dahil naging kampante ka. Yung buhay po ni Judas na pinakita po natin, it's a reminder for us para lalo pang magbantay. Na baka sa oras po na ito, kala mo okay ka pa, kala mo disipulo ka talaga, pero naging kampante ko, pero later on magugulat ka, hindi ka pala totoo. Sabihin sa'yo ng Panginoon, Matthew 7:22, verse 23, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. That's the worst thing na maririnig po natin sa Panginoon. Na sabi po dito, di ba? Sabi po, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Mga teachers, siguro, di ba, ang dami mong ginawa sa ating simbahan, sa ministeryo, Panginoon, di po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga himala. Pero verse 23, sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ang sakit. And you know what, mangyayari po ito kung until now, hindi mo alam kung disipulo ka talaga ni Kristo.
baka joke time lang, di ba? This is the time, magpasiyasat po tayo sa Panginoon. Magpa-check tayo, yes Lord, kilala mo ko. At please reveal it to me kung ano yung bagay na dapat kong maunawaan dito. Am I the same person na tulad ng nabanggit natin na si Judas? Baka ang tagal ko nang naglilingkod sa church na to, pero until now, alam ko, niloloko ko lang si Jesus. I'm living a double life. After ng service, gagawin ko na ulit yung mga gusto kong ginagawa sa labas. At least nag-church ako. Hindi po yun ang totoong disipulo ni Kristo. Kaya, question is, disipulo ba talaga tayo? At mahal ko ba talaga si Lord? So once again, paano natin kung meron maiiwan na tatak or ano yung tatak ng disipulo ni Kristo? Tatak number 1 is yung pagmamahal mo sa Diyos. It will define na ikaw ay disipulo ni Kristo. Kung it will really reflect sa buhay mo, sa pamagitan ng bunga, makikita sa bunga ng banal na spirito na meron ka nito. Di ba po? And at the same time, syempre, by obeying the Word of God. Ang Biblia po, hindi po yan display lang. Di ba po? Ang binabasa po natin, hindi lang po yan basta book or basta libro lang. Di ba po? Binabasa natin yan at inuunawa natin yan upang isapamuhay natin yan. Tama po ba? Kahit na isa ka sa mga taong nakatapos ng Bible reading natin, di ba po? Kung alam mo sa sarili mong hindi mo isinasapamuhay yan, walang silbi yan, walang sense yan. Di ba po? At ang tatak ng disipulo ni Kristo ay nagsasapamuhay ng salita ng Diyos. Kaya po, di ba, Galatians 5:22 also, nabanggit po dito, ay 5:16 muna, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ang totoong disipulo ni Kristo ay nakakaunawa ng salita ng Diyos, isinasapamuhay ang salita ng Diyos. That's why, kung meron mang temptasyon, merong mga gawain ng kaaway, alam mo kung paano i-discern yung tama at mali. Alam mo yung madediscern mo kung mula to sa Panginoon or mula sa kaaway. Yan po ang tatak ng disipulo ni Kristo. Galatians 5:22, the fruit of the Spirit. Di ba po? It's also, ito yung madalas nating naririnig, na isang patunay na disipulo ka ng Panginoon, di ba po? Or anak ka talaga ng Diyos is na merong reflection ng fruit of the Spirit. Di ba po? Kaya until now, kung isa ka sa mga lingkod ng Panginoon na lalong-lalo na sa church, I would like to remind everyone, bilang mga kapwa ko mananampalataya dito, ako rin po nare-rebuke dito, bilang mga mananampalataya, sana po kung meron mang makikita sa atin ang pamilya natin, ang mga kaklase natin, ang mga taong walang pananampalataya sa Panginoon, sana sa atin magmula yung makita yung bunga ng banal na spirito na may pag-ibig, may love, may joy, may peace, may patience, na hindi yung isa ka sa mga mananampalataya, pero isa ka sa mga napakaikli ng, di ba po? Alam niyo, nagigets niyo po yung point ko. You know, sana po makita, kaya po ang sakit marinig sa mga hindi mananampalataya na, ay, born again ka? Talaga? Di halata. Ay, talaga Christian ka? Okay. Talaga? Di ba po? May pagdududa. Bakit? Kasi sa simpleng bagay na ito, walang makita sa'yo. Di ba po? Kaya po napakaganda na ang tatak disipulo ni Kristo ay makikita po natin sa buhay natin dahil sa pagmamahal ng Panginoon. 1 John 4:19, tayo ay umiibig, magagawa nating umibig din sa tao sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya going back dun sa pinaka-verse natin, John chapter 13, verse 34. Di ba po, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Jesus set an example. Jesus gave us the pattern para magmahal ng tao. Pero di ba po, bago natin mahalin yung kapwa natin mananampalataya, the first thing is, definitely kailangan meron ka muna ng pagmamahal ng Diyos. For you to love, right? I mean, to express love sa kapwa mo mananampalataya na tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Di ba po? Ma-express mo yan dahil ikaw mismo ang nakatanggap niyan. Di ba po? At sabi po dito, verse 35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Your love
for one another will make a great impact to the world. Kaya po iniwan ng Panginoong Hesus itong utos na to bago siya mamatay. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng pagmamahal na binigay niyang pattern sa atin, pag nagawa natin ito, marami na ang tatanggap sa Kanya. Marami na ang tatawag sa Kanya. Marami nang mapapalapit sa Panginoon. Kaya yun yung utos na iniwan ng Panginoong Hesus sa mga disipulo niya. And same thing with us. Jesus is actually talking to the believers nung sinabi niya ito sa mga disipulo niya. And right now, Jesus is also talking to us bilang mga believers, bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang disipulo ni Kristo. The question is, mahal mo ang Panginoon? Kung mahal mo talaga ang Panginoon, gaano mo kamahal ang katawan ni Kristo? Gaano mo kamahal ang church? Gaano mo kamahal yung katabi mo? Kaya po ang tatak pangalawa and the last point is, tatak, ang tatak bilang disipulo ni Kristo ay tatak number 2 is pagmamahal mo sa katawan ni Kristo. This is just a metaphor, na not literal na katawan, but a metaphor na nag-identify ng church. The question is, mga kapatid, gaano mo kamahal ang mga kapwa mo mananampalataya na nandito? Posible, yes. Actually, pwede mong mahalin yung katabi mo, pwede mong mahalin yung mga kaibigan mo, pero tanong ko, yung ibang mga kapwa natin mananampalataya dito, gaano mo sila kamahal? Di ba po? Kaya ko nabanggit yung kanina sa upuan, hindi ko sinasabing porket nandiyan ka sa upuan mo lagi, hindi mo mahal yung kapwa mo mananampalataya. Pero after service, I'd like to remind everyone, after service, ano po yung ginagawa natin? Meron po bang mga kumakausap sa ating ibang mga kapwa mananampalataya dito after service? Meron po ba dito na, kasi yung mga kaibigan mo, halos araw-araw nakakasama mo yan eh. Pero the question is, yung ibang mga mananampalataya nating nag-iisa, walang kausap. Di ba po, kahit nanay, tatay yan, mga kabataan, even nga yung mga bata eh. Di ba po? Is there a time sa atin bilang mga, hindi lang po usher, hindi lang po mga pastor, mga leader lang ang may responsibilidad niyan. Pero it's a normal reflection sa buhay mo. Dahil mahal mo ang Panginoon, kaya mong mahalin din yung kapwa mo, yung kapwa mananampalataya mo. Kaya why not? Minsan, may iba ka namang kausapin. Uy kapatid, kamusta ka naman? Kamusta naman yung ano mo? Minsan lang naman eh. Di ba po, malay mo sa simpleng pagkausap mong yan, maramdaman itong taong ito na mahal ako ng Diyos. Dahil sa taong ito, pinakita niya sa akin yung larawan ng Panginoon. Kaya once again, ang tatak ng disipulo ni Kristo ay tatak na may pagmamahal sa katawan ni Kristo. Alam niyo po, nakakalungkot dahil ang tatak na naiiwan sa kapwa mananampalataya natin is actually not love, but hurt. Di ba po, ang dami pong church hurt na until now siguro nag-heal pa din. Grabe yung sakit na naibigay ng church sa mga tao sa ating simbahan. Hindi ko po pinpoint kung sino-sino yan. But I know, maraming pagkakataong nasaktan ka ng simbahan. Maraming pagkakataong may nakasakit sa'yo mula dito sa simbahan. And sa kabuuan po ng body of Christ, and behalf of the body of Christ, the church, even humingi po kami ng tawad. Kung merong mga taong nakasakit sa inyo, nakapagsalita ng hindi maganda sa'yo, naka-offend sa'yo, the reason why, bakit may ilang Sunday na hindi ka siguro umattend, dahil nasaktan ka, napagsabihan ka, hindi mo matanggap, di ba po? Pero yung pagsasabi sa'yo ay pinahiya ka sa maraming tao. Di ba? Marami siguro nakaranas dito na nasaktan ka nung kasama mo sa ministry, kasama mo sa upuan, di ba? Kaya ngayon lumipat ka ng upuan, di ba po? And you know, nakakalungkot man na sana hindi po ito yung maiwang tatak sa atin bilang mga disipulo ng Kristo. Meron po akong picture na ipapakita. Hindi ko po makakalimutan itong statement ni Mahatma Gandhi. Gandhi na, sabi niya, I like your Christ, but I do not like your Christians. Alam niyo, gusto ko yung Kristo niyo, pero hindi ko gusto yung mga Kristiyano. Yan po yun. Sabi niya, your Christians are so unlike with unlike your Christ. Di ba po, ang sakit marinig sa taong ito, and even posibleng narinig na din natin sa ibang tao, na alam nyo, gusto ko namang manampalataya talaga kay Kristo eh. Gusto ko naman talagang mag-church sa inyo. Pero hindi ko lang gusto yung mga taong nasa church. Sakit po, no? Alam mo, gusto kong maniwala dyan sa Diyos mo eh.
ayoko dahil ayoko sa'yo. Dahil sa ugali mo, dahil sa pinapakita mo sa akin. Ang sakit po, no? Pero, you know what, mga Kristiyano, mga disipulo ni Kristo, reminder po sa ating itong lahat. Paano natin ibabahagi sa ibang tao na walang pagkakilala sa Panginoon yung pagmamahal ni Kristo? Kung sa atin nga mismo hindi makita yung pagmamahal ni Kristo. Di ba? Para din po tayong ito. No, I like your Christ, yes. Baka, di ba, pwedeng magbabasa na lang ako ng Bible on my own, pero ayokong mag-church. Bakit? Kasi ang sasama ng ugali ng mga tao dyan. You know what? Sana hindi po iyan ang maiwang tatak sa atin, mga kapatid. You know, wala po tayong problema sa pag-ibig ng Panginoon. Na-prove na po ng Panginoon yan. Di ba po? Na-prove na po yan ng Panginoon. Maraming pagkakataon sa mga passage in the Bible, kung gusto mo ng patunay, napakadami. But the problem is, yung reflection ng pagmamahal ni Kristo, yun doon tayo nagkakaproblema. Kaya hindi ba kayo nagtataka, bakit may mga tao kayong in-invite sa church? I'm not saying na ito yung dahilan. Pero may chance na posibleng nakaramdam sila na they are not belong. They are not loved. Wala namang kumakausap sa akin dito eh. Meron po akong ilang mga youth na nakausap nung nakaraan at sabi ko, bakit di kayo nakikisama dito sa ganito? Sabi nila, feeling po kasi namin di kami belong. Alam niyo po, nalungkot ako, to be honest. Kasi yun po yung rason before. Sa totoo lang, kami nila Joylene, nila Red, kaming mga nila Jaysa. To be honest, yung church po, hindi po para siraan yung church. Pero naramdaman po namin na merong grupo-grupo sa church. At naramdaman namin kasi gusgusin kami, hindi kami malinis, gusgusin na naman, naka-hurt na naman. Di ba, mukha kaming di ba, wala kami daw pinag-aralan, di ba? Parang ang sakit po, na parang dumating yung time, ay, bakit ganito yung church? Bakit may mga ganitong tao sa church? Nasaktan kami. But you know, biyaya, dahil sa pagmamahal din ng Panginoon sa amin na natili kami. And praise God, palakpakan po natin ang Lord kasi nandito pa rin po kami. Amen. And you know, I would like to remind even sa atin po ngayon, na sana isa ka sa manatili ngayon, hindi dahil sa nakikita mo. Kasi I cannot promise na magiging perpekto yung pag-ibig ng mga tao na nandito sa church. But we will try our best to love you na tulad ng pagmamahal ng Panginoon. At yun po yung naramdaman namin. Kahit na sa totoo lang, hindi naman po talaga nabigay ng church lahat. Hindi nabigay ng church yung mga pagmamahal na ina-expect namin. Pero yung pagmamahal ng Panginoon, yun po yung nagpuno sa amin. Yun yung rason bakit kami nandito. And sana yun din ang maging rason sa pananatili mo dito sa church bilang disipulo ni Kristo. Amen po ba? And you know, sabi din po, dito po, sa utos ng Panginoon, dito natin, di ba po, mamahalin yung mga tao. Once na, di ba, tayo mismo, naramdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon. Di ba po, kaya po sabi Romans chapter 12, verse 5, gayon din naman kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Kaya isa po sa mga gusto ko pong maunawaan natin, magagawa mong mahalin ang mga kapwa mananampalataya mo na dito. Kung nakita mo, kung mauunawaan mo na ito po ay isang pamilya, ito po ay isang katawan, na hindi po pwedeng sa isang katawan, may masakit sa isang part na halimbawa, masakit yung mata ko, or nangangati yung mata ko, tapos hindi naman po pwedeng sabihin ng kamay, ay bala ka dyan, di tayo bate, di ko kakamutin yung mata mo. Di ba po, hindi naman po pwedeng ganon? Tulungan po yan eh, as one body, makati ang mata mo, syempre kakamutin mo yan with the help of your hand. Tama po, makati ang paa mo, kakamutin mo yan. Tulong-tulong, hindi pwedeng, ay, may sariling mundo yung kamay, naglalakad. Kamay naglalakad. Yung paa mo, naglalakad yung isa, pero yung kabila, sa ibang way, naglalakad. Di ba, hindi po pwede. Di ba po? At bilang katawan ni Kristo, bilang church, yun din po ang nais natin. Di ba po, bilang reflection ng love ni Jesus, ng love ng Panginoon, sana po mahalin po natin yung ating simbahan, tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Magsuportahan po tayo. Kung meron mga tao dito na nangangailangan ng tulong, ng panalangin, di ba, ng pagmamahal, ng comfort, sana hindi ikaw yung imbis na tulungan mo, chinismis mo pa yung kapwa mananampalataya mo. Di ba po? Imbis na tulungan mo, binackstab mo pa. Di ba po? Imbis na tulungan mo, wala, hindi mo nalang pinansin, ay ayoko dyan, masyado yung imo, masyado yung malungkot, ayong kausap yan.
Di ba po? As one body, sino po ang makakatulong ng kapwa mananampalataya natin? Definitely tayo din. Kasi katawan tayo ni Kristo eh. At yan po ang iniwang utos ng Panginoon na dapat po nating sundin. Utos po ito. It's not love, the definition po ng mundo na kailangan nating ibigay. Di ba po? Pero nagbigay ng pattern si Jesus kung paano ko kayo minahal. Di ba po? Hindi po tayo mahihirapang magmahal ng kapwa natin mananampalataya kung babalikan natin yung pattern na binigay ng Panginoon kung paano ko kayo minahal. And go back, paano ka minahal ng Panginoon. Nagkamali sa'yo yung kapatid mo. I'm not saying patawarin mo agad, pero go back to the love of Jesus kung paano kanya minahal. By that, makikilala kayo na kayo ay disipulo ni Kristo. And I would like to end this sa passage na ito. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Almost done na po tayo. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Sa love, yung love na definition na laging nababanggit lang po sa LCD ng mga kabataan. But even in the body of Christ, may a-apply po natin itong pag-ibig na ito. Una, sabi po ang pag-ibig, sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Sige po, sabay-sabay muna po nating basahin. In 1, 2, 3, go! Hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Meron po bang? Ayan, okay na. So, titingnan po natin, paano po natin magagawang mahalin ang ating pong mga kapwa mananampalataya or even the body of Christ. Una, sabi po dito, ang pag-ibig ay matyaga. If we will go back sa definition ng love is, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, na isang bagay, isang bagay na kailangan po nating ma-practice bilang mga mananampalataya, na para po ma-express natin yung love natin sa kapwa natin mananampalataya, kailangan natin silang pagtyagaan. Sabihin po natin pagtyagaan. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, pagtsatsagaan kita. Diba po? Naniniwala po ako, kaya po maraming mga pagkakataong na parang nababawasan yung love natin sa mga kapwa natin mananampalataya. Kasi ang tigas ng ulo. Tama ba? Ilang beses mo nang pinagsabihan, ilang beses mo nang sinabihan, ilang beses mo nang tinuruan, pero until now, di ba, hindi pa rin sumusunod. But I would like to remind you, sana hindi ka mag-give up. It's a sign of your love for the Lord. Pero kung talagang ayaw niya na, magbe-betray na siya kay Jesus, sige, ibigay mo kay Satanas. Di ba po? Ay, parang nakakaano man po, pero the reality, bilang mga disipulo ni Kristo, at lalo na pag leader ka na, isa sa kailangang ma-develop sa'yo is ito, yung patience mo. Yung puso na kung saan hindi mo to ginagawa para sa taong ito, pero ginagawa mo to dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. It's a great definition of love natin, even sa kapwa natin mananampalataya, na hindi po natin namamalayan na even dito sa church, baka sa simpleng envy, sa simpleng inggit, it can ruin our relationship. Di ba po? Baka yung katabi mo, sobrang inggit mo dyan, kaya ang gagawin mo, sisiraan mo yan sa ibang tao, especially sa kapwa mananampalataya mo pa. Siyempre, iisipin ng ibang tao, ay, baka totoo yung sinasabi niya kasi Kristiyano siya eh. Pero hindi natin namamalayan, it can ruin our relationship dito sa church. Na hindi mo namamalayan may mga relasyong nasisira dahil sa simpleng inggit. That's why ang pag-ibig, hindi dapat ito mainggitin, ni hindi mapagmataas man. Kaya nga po lagi nating sinasabi, we recognize yung mga doktor, mga manager, mga architect, mga teacher. Diba? We recognize.
pero hindi natin yan sinasamba. Tama ba? Hindi yan yung Lord natin. Hindi yan, wala yung right na magmayabang kahit nga mga nakapagtapos dito, cum laude, ang tataas ng posisyon sa office, pero magugulat ka, naglilinis ng church, naglilinis ng CR. Bakit? It's a sign of being a disciple of Jesus. At it's a sign of Jesus' love sa Kanya. Di ba po? And paalala po sa atin, mga kapatid, wala kang maipagmamalaki sa Panginoon. Di ba po? Tanging biyaya, tanging pag-ibig lang. Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali. Tama ba? Hindi makasarili, hindi magagalitin. Sino pong guilty dito? Di ba po? Hello? Di ba? The way we talk, mga kapatid, the way we talk, the way we think, the way we act, di ba po? Kung paano tayo kumikilos, mga kapatid, di ba po? Paano natin na ipapakita sa kapwa mananampalataya natin yung pag-ibig sa pamagitan ng pagsasalita natin, sa mga actions natin, sa mga pinapakita natin, even sa mga taong nag-share sa iyo ng problema, paano natin sila minamahal sa tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Di ba po? Even sa mga taong nagkakasala sa church. That's why, yung Living Waters nga, di ba? We are promoting safe place. Di ba po? Yan po yung nais ng Panginoon sa atin, sa simbahan, na dito ma-build yung safe place. Na hindi ikaw yung mag-share hindi ikaw yung pinagkakatiwalaan ng grupo mo or ng mga kapwa mananampalataya mo, tapos ikaw yung mag-chismis nung kanyang mga pinagdadaanan, nung kanyang mga kasalanan. Di ba po? Hindi po yan image ng disipulo ni Kristo. Kaya paalala po sa atin, di ba po, protect the body of Christ. Bilang mga mananampalataya na nandito, sana kung meron mang poprotekta sa katabi mo, sa kapwa mananampalataya mo, sa ministry na meron ka, sana ikaw yon. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Amen. Sabi po, ang pag-ibig ay hindi makasarili. Di ba po? Kaya nga, I really admire those people na nandito na hindi lang puro sarili niyang iniisip. Kaya nga po, again, sinasabi ko, di ba po, nabanggit ko kanina, after service, why not, wag mo lang, ikaw lang nandyan ka, okay, chill. Tapos na yung service tapos na-feed na ako ng Word of God. But the other people na nandito, why not minsan kamustahin mo? Uy, kamusta yung preaching? Anong natutunan mo? Anong reflection nito sa buhay mo? Di ba po? Na nagpapakita na may pakialam ka sa Kanya. Di ba po? And hindi din po sapat na, okay, mahalaga pong nag-grow tayo personally, pero mas masaya na kasama mo ang kapwa mananampalataya mong lumalago sa Panginoon dahil tinutulungan mo siya, sinasamahan mo siya. That's love na nagmumula sa Panginoon, and that's the image of Jesus. That's the image of God sa buhay natin. Ang pag-ibig hindi mapagtanim ng sama ng loob. Di ba po? Again, mga kapatid, mahirap mag-forgive. Pero kahit na mahirap, bilang mga disipulo ni Kristo, kailangan nating gawin. Bakit? Si Jesus nga Lagi natin yung nababanggit Si Jesus nga si Jesus yan Pero again, disipulo tayo ni Jesus. Kaya it should be a reflection sa buhay natin. Hindi man po madaling magpatawad, pero sana unti-unti bilang disipulo ni Kristo, bilang tagasunod ni Kristo, unti-unti po nating matutunan, unti-unting makita sa buhay po natin. You know what? At alam niyo po, hindi po normal, hindi po madali ang lahat ng bagay na ito. Hindi po madaling magmahal tulad ng ito. Pero kaya po yung gawin as long as alam natin yung ginawang pattern or iniwang pattern ng Panginoon. I'm not saying instant, after this, mamaya, ang bait-bait mo na. Di ba, ipipilit mo yung sarili mo. But hindi mo kailangang pilitin Because it will really reflect sa buhay mo. Bakit? Kasi nasa iyo yung pag-ibig ng Panginoon. Last, sabi po dito, ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Kaya isa pong paalala din gusto ko pong sabihin sa ating lahat, mga mananampalataya, mga lingkod ng Panginoon. Sa totoo lang po, ang simbahan po natin, maraming pagkakataong nagtatama po tayo. Nagko-correct tayo, mga leader, di ba po? Kasi gusto po naming sabihin sa inyo, yung pag-ibig po natin sa simbahan, sa body of Christ, is not equals to toleration or pagtotolerate. Tama po? Kaya kailangang may itama. Kaya kung isa ka sa mga kailangang itama, kailangang
posibleng nakarinig ng mga correction from your leaders. You know what? Isa ka dapat sa maging masaya dahil mahal ka ng taong yon. Mahal ka ng simbahan. Kaya ka tinatama. Kaya ka kinokorek. Tama po ba? Kaya sana po dito, isa pong sign ng bilang mga disipulo ni Kristo is we have a teachable heart. Di ba po? May puso tayo na handang makinig, handang sumunod sa Panginoon kahit na minsan di mo maunawaan bakit ganito yung ginagawa sa akin ng church. Bakit ganito yung sinasabi sa akin? Bakit ako napapagalitan sa bagay na ito? Later on, marirealize mo yan, mauunawaan mo yan. Amen? Di ba po? At ako naniniwala po na nagagawa na po natin ng simbahan. May naiiwang tatak na po ang simbahan natin. Kaya natutuwa po ako, lalo na sa mga matatagal na, sa mga uma-attend na po ngayon, na bakit sila nagpapatuloy? Kasi dito nila naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon. Ang dami ko nang inatin ng church, mega church, ang dami ko nang pinuntahang church. Pero dito sa Chosen, hindi ko alam bakit gusto kong magstay dito kahit hindi to malaki. Kahit na hindi 5 yung aircon namin. Kahit na hindi ganun kami katulad ng iba ng mga churches. Nandito yan. Bakit? Kasi dito niya naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong kasama niya dito sa church. Amen? At sana po yun po yung i-desire natin, mga kapatid. Sana hindi ka makilala as maganda lang. As pogi lang. As, marami ang pera. Tahimik yan. Sana hindi lang tayo makilala or makapag-iwan ng tatak na ganito, pero makilala ka dahil sa, ito yung taong hindi ako iniwan sa panahong gusto ko nang bumitaw sa Panginoon. Etong taong ito ang nagturo sa akin ng tamang direksyon nung mga panahong naliligaw na ako. Etong taong ito ang nagbigay sa akin ng blessing nung mga panahong walang-wala ako. Etong taong ito yung hindi nahiyang sabihin sa akin yung pagkakamali ko, kaya until now, right now, alam ko na nasa tamang direksyon ako. Bakit? Kasi pinakinggan ko siya. Sana kung merong maiiwang tatak sa atin bilang disipulo ni Kristo, is eto, pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig ng totoong disipulo ni Kristo. Pag-ibig sa katawan ni Kristo. You know what? Sabi po in John 15, ito na po talaga, last na to. Sabi po dyan, greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends. Naalala ko po, alam niyo, nung nabasa ko to, nung nag-uumpisa po ako na maglingkod sa Panginoon, naalala ko po, papaalam ako ng isang leader po dito sa camp. Tapos alam niyo po, nung pumunta siya sa bahay, knowing na ang pamilya ko po yung pamilya ko po ay nagpe-persecute sa akin. Sila po ay hindi approve sa pananampalataya ko, sa pag-convert ko, parang ganon. Hindi po sila, ayaw nila. Kaya ayaw nila akong pasamahin ng camp. Kaya po naglakas ng loob yung isa sa mga leader po natin dito na ipagpaalam ako, knowing na ganun yung pamilya ko. At alam niyo po, doon ko po naramdaman na mahal ako ng taong ito. Bakit? Kasi nung time na pinagpaalam niya ako, pinagalitan po ako ng lola ko at pinagbabato kami ng kahoy. Diba po? Pinagbabato kami ng kahoy. At ako po, hiyang-hiya ako, pero alam niyo, mas naramdaman ko na itong taong ito, kayang mabato ng kahoy para sa akin. Gusto niyo pa po i-try? Di ba po? Pero you know what? Isang napakagandang illustration na alam niyo po, sana ganun din po tayo sa kapwa natin mananampalataya, na handa kang mabato, handa kang masaktan para sa katabi mo, para sa kapwa mo mananampalataya. Na kahit sabihin ng ibang tao na, alam mo, bakit ka sumasama dyan? Sama ng ugali niya ni. Grabe yung past niya ni. Grabe yung ginawa niya ni. Diba? Dati yung magnanakaw, dati yung basagulero, dati yung lasinggero, dati yung ganito yan. Pero sinasamahan mo, minamahal mo. It's a great image of Jesus na ipapakita mo na kahit ganito tong asawa ko, kahit na ganito tong naiinis yung mga tao dito kasi ganito yung dating buhay niyan, pero mamahalin ko to. Sabihin mo sa asawa mo, di ba? Sabihin mo, tapikin mo, mahal kita kahit sino ka pa, maging sino ka man. Amen po. And even sa mga kabataan, na sana yung mga katabi mo, yung mga kaibigan mo sa church, na kahit na makita mo, lalo na nasa Living Waters po tayo ngayon, sa recovery program, mga healing program, sa ayaw natin, maibabahagi natin ang mga pangit na nakaraan natin.
Pero sana sa kabila ng ganon na marinig natin, sana manatili pa rin ang pag-ibig natin sa katawan ni Kristo. And as we end, maaari po ba tayong tumayo sa oras po na ito? And you know, mga kapatid ko po sa Panginoon, again, ang tatak po ng disipulo ni Kristo, una, tatak na may pagmamahal sa Diyos. Makita sa buhay natin ang refleksyon ng image ng Panginoon. And another tatak or yung tatak bilang disipulo ni Kristo is yung tatak na may pagmamahal sa katawan ni Kristo. And actually, once na nagkaroon na tayo ng ganitong dalawang tatak na ito, you know what? It's easy for us to make an impact sa buong mundo. Bakit? Kasi itong utos ng Panginoon, yun yung purpose eh. After niyang iwan itong utos na ito, iniwan niya din to sa atin. Bakit? Para maraming tao ang makaalam na disipulo ka ni Kristo. Maraming tao ang makaalam na totoo ang pagmamahal ng Panginoon. At dahil sa tatak na ito, marami ang tatanggap sa Panginoon. Marami ang mababago ang buhay dahil sa tatak na naiwan sa'yo. Amen? And you know, isa pong bagay, may papakita po akong picture. And you know, sobrang natutuwa po ako sa taong ito. Dati po siyang satanista. Dati po siyang satanista. Hindi siya naniniwala definitely sa Panginoon. Mas sinasamba niya si Satanas. Diba po? Dati siyang satanista, pero alam niyo po, may one moment, based sa kanyang interview, ito po yung sinabi niya, may ilan po akong tinagalog. Sabi niya, I never known unconditional love in my entire life. Hanggang merong 4 na Kristiyano ang lumapit sa akin at nagpakita sa akin nung unconditional love na ito. Sabi niya, tinagalog ko lang po, gusto kong pasalamatan ang 4 na taong ito dahil hindi ko maipaliwanag sa salita kung ano ang nagawa nila para sa akin. Sabi po nito ni Rian po ata yung pagkakabanggit dyan. And sabi niya, to show someone love is everything. And it's not a simple thing. You have showed me everything, the love of Christ, and I've seen it to you. So, ang pangalan daw po nung ilan sa dalawang binanggit niya, Donnie and Adele. Sabi niya, thank you so much for that. Ipinakita mo sa akin yung unconditional love ng Panginoon sa mga panahong halimaw ako. Yan po yung parang term, I'm like a monster, sabi niya. Doon sa base sa interview niya, na parang ang sinasabi niya, dahil sa mga Kristiyanong ito, bakit ako hindi sumasamba sa Panginoon? Kasi I was hurt. Sobrang nasaktan ako. At posibleng itong taong to nakaranas ng sobrang sakit sa simbahan. Kaya siya tumalikod sa Panginoon. Pero, when someone come to him, may mga taong lumapit sa kanya na Kristiyano at nagpadama sa kanya ng pag-ibig. Sa kabila nung itsura niya, sa kabila nung kasamaan ng ugali niya, sa kabila nung pagiging halimaw niya. That's the term na binanggit niya. At sabi niya, I never been loved. Pero naramdaman niya yung love na yun dahil sa taong ito. Dahil sa mga taong ito. Kaya pagkatapos ng interview, you know what, nung narinig ng mga disipulong ito, ng mga Kristiyanong ito, niyakap siya. It's like welcoming him to the body of Christ. You know what, what's my point, mga kapatid? Maraming po ang katulad ni Rian outside the church. You know what, for us to express the love of Jesus to them, it will start here sa ating simbahan. Kailangan muna nating maipractice dito yan. Tama po ba? Kailangan ang pagmamahal ay makita muna sa simbahan. Kailangan ng pagmamahal makita muna sa katawan ni Kristo. And magugulat ka, marami ang taong lalapit sa atin. Bakit? Kasi nakita nila na disipulo ka ni Kristo. Na mahal ka ni Kristo at mahal din sila ni Kristo. Kaya sa mga oras po na ito, you know what? I would like us to reflect and at the same time magpasiyasat po tayo. Disipulo ba talaga ako ni Kristo? And I would like to request our worship team na habang kinakanta po natin tong awiting ito, this is also the time now, can we reflect kung disipulo ba talaga ako ni Lord? Or posibleng isa ka sa mga
Kaya mo hindi mo ma-express yung love mo sa ibang tao sa church or sa church, sa mga kapwa mo mananampalataya. Kasi alam mo sa sarili mong hindi mo na-receive yung love na yon ng Panginoon. And this is the time na may pagkakataon ka para tanggapin yung totoong pag-ibig na yon. And bago tayo mag-worship, I also want you to be reminded or to reflect. Baka isa ka po sa mga posibleng nasaktan ng church. Isa ka sa nasaktan ng church or isa ka sa nakasakit sa body of Christ. Know what? This is the time to ask for forgiveness. Pagpasiyasa tayo sa Panginoon, and after the service, why not lapitan mo yung taong yun na nasaktan mo? Yakapin mo tulad ng ginawa ng mga Kristiyano dito sa taong ito. Na sana itong taong to, baka kaya po, ang hirap, baka po kaya until now, hindi natin ma-receive yung mas matinding pagpapala pa ng Panginoon. Baka ito yung nagiging hadlang. Kasi merong bato or merong hadlang sa pag-ibig ng Panginoon. Merong nagiging hadlang na para maranasan natin yung lubos na pag-ibig ng Panginoon. Dahil sa posibleng may mga nasaktan po ang church dito. May nakasakit sa'yo na kapwa mananampalataya. May mga taong until now, dala-dala yung bigat na yon dahil sa nagawa sa kanya ng brother niya sa Panginoon, brother in Christ, sister in Christ. Or isa ka siguro, I would like to call out even yung mga leaders. Baka isa ka sa mga dahilan bakit may mga mananampalataya dito sa church na ayaw nang magpatuloy sa paglilingkod dahil sa hindi ikaw nagpakita ng pag-ibig sa Kanya. You know what? I would like us to reflect and magpasiyasat po tayo sa Panginoon dahil tanging ang Panginoon lang ang nakakakilala sa atin. And this is the time to ask for forgiveness. And let's have an attitude of receiving the love of God. Dahil sa pamagitan po ng pag-ibig nito, magagawa po natin yung mga bagay na hindi natin naasang, magagawa po natin. Let's worship the Lord.